Tinawag ng prosekusyon na scam ang paggasta ng tanggapan ni VP Sara Duterte sa kanya pong confidential funds. Ayon sa testigo at State Auditor na si Roderick Wamil, merong irregularidad sa mga pinagkagastusan sa confi funds ni VP Sara sa OVP at maging sa DepEd. Dahil daw yan sa violation at kulang-kulang ng mga dokumento magpapatunay ng kanila pong paggasta. Tanong tuloy ng prosecutor na si Attorney Lorna Capunan, anong tawag sa opisyal na bigong maipaliwanag ng maayos kung paano ginastos ang pera? Failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund. Yan po ang tinig ni COA State Auditor Roderick Wamil at Attorney Lorna Capunan. Kasunod po ng testimonya na yan ni Wamil, tingin ni Capunan scam ang naging paggasta sa confi funds ni VP Sara. Pero pumalag dyan ang depensa at pinatatanggal yan sa record ng impeachment trial. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. No. Yan po naman ang tinig ni na Attorney Lorna Capunan at ni Attorney Michael Puwan ng Defense. Ayon po naman sa records ng COA, ginasta ng tanggapan ni VP Sara ang confi funds nito noong pong 2022 na 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Matapos po naman ang paglilitis ay sinabi po ni Attorney Capunan na balak nilang ipalsubpina si Mary Grace Piatos para daw umano tumestigo. Isa nga po mga kapatid sa itong si Piatos sa kontrobersyal na umano'y tumanggap ng salapi mula sa confidential funds sa tanggapan ni VP Sara Duterte. Ipinagtanggol ng depensa ang paggasta po ng opisina ni VP Sara sa 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang po ng 11 araw. Ang giit ni Attorney Michael Powa, walang probisyon sa joint circular ng COA na nagbabawal po sa OVP na gastahin ang pondo sa loob lamang ng ilang araw. Sinigundahan naman ito ng testigong si COA State Auditor Roderick Wamil. Ayon pa kay Powa, hindi rin napatunayan ng COA na winaldas lamang ang 500 million pesos na confidential funds at wala rin itong sinabi na may ibinulsa ang Vice-Presidente. Lumalabas din po naman sa impeachment trial kahapon na nakiusap daw ang tanggapan ni VP Sara sa Commission on Audit na i-downgrade ang kanila pong audit findings sa paggasta nga sa confidential fund ng OVP. Ayon sa testigong si COA Auditor Roderick Wamil, kabilang po sa nakipag-ugnayan noon sa COA sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at dating spokesperson at ngayon nga po ay isa sa mga abogado ng depensa na si Attorney Michael Powa. Umano'y nakiusap daw ang mga tauhan ni VP Sara na huwag nang mag-issue ang COA ng formal na Audit Observation Memorandum at sa halip ay idaan na lamang sa ibang paraan ang paghingi nito ng kapaliwanagan sa OVP kung paano nga ginastos ang confi funds. Ayon kay Wamil, nangyari daw po ang meeting na yan noong pong September ng 2023. Pinabulaan na naman ng mga otoridad ang umano'y impormasyong naaresto na daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para po sa kasong crimes against humanity, kaugnay pa rin po sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero sa isang mensahe,
Sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala namang ganitong impormasyon ng PNP. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na wala pa silang alam sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato. Pero ilalabas daw nila ito kapag ito'y naberipika na. Maging sa panig naman po ng National Bureau of Investigation o NBI, wala pa silang ulat kung totoong nahuli nga ba si Bato. Pero patuloy pa raw ang paghahanap sa kanya. It's ongoing. We have several surveillance team na doon sa several areas na na-identify. The law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure. Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kahit ang legal counsel ni Senator Bato. Wala ring impormasyon kung naaresto na ba ito. Sa panayam po ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torion na nakausap niya ang pamilya ni Bato. Pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo para huling nag-usap sina Torion at De La Rosa, naniniwala naman si Torion na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Yan nga po ang tinig ni Attorney Israelito Torion. Samantala po naman umalma ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na meron daw tumabaho para nga pansamantalang makalaya ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nakababahala umano ang ganitong pahayag ng Ombudsman at posible na hong makaapekto sa integridad ng hukuman. Nauna po sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi na raw po niya ikinagulat na pinayagan nga po makapagpiyansa ng Sandigan Bayan ang dating senador. Magugunita pong nakalabas ng kulungan si Revilla noong July 31 matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso. Para po yan sa kaso malversation kaugnay po sa 92 milyong pesos na kinekwestiyong flood control project sa Bulacan. Nanindigan po naman sa kanila pong hatol ang dalawang maestrado ng Sandigan Bayan na pumayag nga na makalabas ng bilangguan si Revilla. Nakabase po raw ang kanilang desisyon sa mga ebidensya ng prosekusyon. Sa gitna pa rin po ito ng sinasabi nga pong paghahatid raw mismo ng pera sa bahay mismo ni Revilla kung saan siya mismo ang tumanggap daw ho ng pera ayon sa mga testigo. Wala ho umanong nag-impluensya sa kanila at hindi raw po daw sila apektado sa pahayag ni Ombudsman at natural lamang daw ang kanyang reaksyon. Sa atin namang ulat panahon mga kapatid, mas lumakas pa po ang bagyong Maymay na isa na nga po ngayong tropical storm. Huling namataan ng bagyo 170 kilometers sa silangan po yan ng Baknotan sa La Union. Mabagal po itong kumikilos patimog kanluran at may taglay na hangin na abot po sa 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kph. Base po sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa La Union o sa Ilocos Sur mamayang hapon o gabi. Sa ngayon po nakataas ng signal number 2 sa central at southern portions ng Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union. Kasama rin po ang northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman po sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Pati na sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at maging sa Nueva Vizcaya. Signal number 1 din po sa northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at maging sa Aurora. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.